Tayong mamamayan ay nagkakaisa at bumubuo ng kasiyahan sa isa't isa. Kaya pinagdiriwang natin ang pista upang ipakita na ang lugar ay ating sinisinta. Salamat po. Pero may isang lugar sa Maribeles na kakaiba ang naging bansag. Isang lugar na hindi lahat nakikita at napupuntahan. Nakipagkita ang aming group sa dalawang residente na nakatira doon. Di ba ano? Hindi ba mahirap yung pag-aaral niyo? Saan nag-aaral mo? Ganun, saan nag-aaral muna? Nag-aaral po kami sa Maribeles National University. Di ba malayo yung lugar nyo sa aralan? Aralan, no? Lakas. Inaagaan na lang po namin yung pasok para po hindi po kami malit. Nagpasama kami sa dalawa upang tukuyin ang lugar na gusto naming matuklasan. Pero hindi namin inasahan ang layo ng lugar na yun. Ano po kalayo yun? Gano'n kalayo yun? Lalarin natin. Isang oras po. Isang oras na lakarin. Kailangan muna namin dumaan sa isang company na tinatawag na AJN Power, na sinasabi daw na pinagkukunan ng source of power. At dito sa lugar na to, bawal na daw yung mga sasakyan, motor. Meron kasing guardian na nagbabantay. Kumbaga, yung mga taga-dinginin lang daw pwede pumunta. Kaya nakahanap kami ng tour guide na sasama sa amin para makapasok kami. Kasi kahit sa Google Map, hindi namin makita yung lugar na i-documentary namin. Kumbaga ano siya privado. Kaya sana makapasok kami. Pero may hindi inaasahang pangyayari. Documentary. Anong klaseng documentary? Sa school project. Ang Giant Power Maribeles Bataan ay kilala bilang unang pribadong coal-fired power plant sa Pilipinas. Kaya natural lang na maging mahigpit ang security sa mga dayuhan at mga labas-pasok. Pagkalipas ng kalating oras, pinayagan din kami makapasok. Ang kaso, bawal lang mag-record at gumamit ng kahit anong device sa biyahe. Tatawid lang kayo, mababaw naman. Di ba, pagtawid nyo mayroong Jackson doon, malalim-lalim doon, sasabi may mga bato doon. Pwede po ba dumaan doon? Ay, dito po. Dito po ang daan natin. Pagbaba nyo dyan, may tulay. Tapos pag napas yung tulay, yun, tingin nyo na yun. Tunay, nag-aabang po kayo lagi ng mga sasakyan. Abang kami ng rescue, labas. Pinapasakay po kayo na. Uy, kayo mga lilom-lilom na, para... Pag umuwi po kami, may rescue na rin pong dadaan dito. Ay, hindi ko masabi kayo, kasi sa'yo. Kung may pasok. Kailan po ba ang oras ng rescue? Linggo kasi ngayon. Kung Lunes ngayon, mga 5, mayroon. Pag may dadaan dito sa sakyan, kung pwede kayo, pag pinasakay kayo, sumakay kayo, hindi lang kayo bigla makasakay lahat. Alam nyo ba ang minister dito? Diba? Aware ba kayo kung ano nangyayari? Ilan aware? Hindi karamihan ay nag-attend. Nakarating na kami. Ngayon, pababa na to. Dun sa taas namin, privado daw kasi bawal mag-video. Kumbaga, papagalitan kami kapag video kami.
yung idodokumentary namin yung pamumuhay ng mga mamamayan dito sa lugar na to. Kasi sa Google Map di nga makita to. Hindi natin alam kung anong mga meron dito. Kung may nangyayari bang mga kung ano-ano. Pero tabi daw kasi sila ng dagat. Kaya siguro yung pamumuhay nila is pangingisda. Ngayon, papailalim kami. Pupuntahan namin yung baryo. Hindi yung ano. Sa wakas ay nakarating din ng Dinginin. Actually, hindi naman talaga private ang lugar. Yung dadaanan lang naman namin. At sabi ng mga residente doon ay marami daw dumadayo dito. At hindi lang kami ang mga nagsisurvey at nag-interview sa kanila. Nakita namin si tatay na namamangka. At sumalubong na rin kami upang aming siya interviewin sa mga bagay na gusto namin malaman. Anong oras po kayo lumalaot? Depende. Minsan may alas 7 ng gabi. Minsan umaga hanggang alas 4 din ng umaga. Daling araw uwi. Kamusta po yung huli nyo? May araw po ba kayo na walang huli? Ganyan. Oh, maraming araw na walang huli talaga. Ngayon po, Kanina nakahuli. Sa 4 na kilo lang. Ang binta ko lang, 600. Ganun lang, mahigit lang. Sapat naman po yun sa pang-araw-araw. Ay, di, kulang talaga. wala lang umiwas Kulang. eh. Ay, pambili pang gasolina. Tapos, ano pa? Pambili pang pagkain, bigas. Kanina, ginagabili ng bigas kay kulang nga. Bili ng mga gasolina namin. Sa gasolina po, magkano po yung ginagastos ng kadala? Sa dyan, gasolina namin, 3 litro, balikan na yan dito. Hanggang koridor. Balikan na 3 litro. Araw-araw yan. Ano po yun? Pag may huli po, nagtitira pa po ba kayo ng isda na huli na para po sa inyo? Oo, halimbawa, may maliit. Yun ang inuulam namin. Ang malaki, yun ang binibinta namin sa bayan. Ano po yung ginagamit yung sarili ng pangkalato? Oo, sarili kong bangkay. Kaskas lang ginagamit namin yung pang malaking isda. Minsan di pagpahuli yung espada, may espada rin kami. Kapag nakahuli na po kayo, saan niyo po dinadala yung huli? Saan niyo po binibenta? Doon po sa bayan. Doon po kayo dumadaan sa dagat. Labay-bay kasi papunta doon. Hindi naman po mahirap yung galaan sa araw. Minsan, nahirapan din kami kay maalon. Pag malinaw, okay lang. Pero pag maalon, hindi kami magtagal doon. Uwi kagad. 3 oras lang, uwi kagad. Ano po yun? Okay lang yung pamumuhay niyo po dati sa ngayon po. Ano po yung mas... Parang parang Hirap na po. ngayon, parang hindi katulad dati talaga. Malaking pagkakulang na ngayon. Malaking kinulang na. Hindi katulad. Pangingisda ang pangunahing kabuhayan ng mga tao dito. Pero hindi sapat iyon. Kaya naman, maraming mga taong nagtatrabaho sa kalapit na planta. Sabi sa akin nito ay ilaw daw ang color code ng mga bangka. Pagkatapos namin mag-interview, nilibot muna namin ang tanawin at naghanap pa ng mga taong pwedeng interviewing. Habang naglilibot, nakakita kami ng isang balon na ang sabi daw ay madalas na pinagliliguan ng mga bata upang makatipid sa tubig. Malayo ang lugar sa Mariwad, ang source of water ng Maribeles. Kaya naman, may mga tao nang gumawa ng balon at nagtayo ng isang water plant sa lugar. Tapos naman, baka maulog sila. Sa 2 batang residente na nakapanayam namin, masaya naman daw ang pamumuhay dito at halos lahat ng tao ay pamilya ang turingan. Okay lang po ang buhay namin sa Sitio Dingili. Gano'n na po kayo katagal naninirahan dito? Since 2000,
2004 pa ako nag-start dito kasi galing pa ako Maynila. Tapos, dinala ako ni mama ko dito kasi si mama ko kauna-unahang nakarating dito sa Dingining. So, 2004 ako nag-start tumira dito. Siguro mga 20 years na rin ako nakatira dito. Sa Sitio Dingining ay una ay yung sa mga lalaki ay pangingisda at sa mga babae naman kundi factory worker or janitress sa isang planta o cleaners kung tawagin din. Kayo po tita, ano pong pamumuhay niyo tita? Ang pamumuhay ko, isa po akong cleaners po sa planta. Di po ba kayo nahihirapan sa transportation? Sa araw-araw? Mahirap naman mahirap talaga ang transportation dito kasi nga sa sobrang layo po ng paglalakad, di ba na-experience nyo kung gaano kalayo. Kailangan po talaga na laban lang sa hamon ng buhay. Paano po yun? Saan po kayo namimili ng pangunahing pangangailangan niyo? Namimili po kami sa Marabeles at saka sa Las Asin. Ano po yan? Ano po yung ginagamit yung sasakyan? Ginagamit namin, minsan po nagbabangka kami o kaya naman nakikisakay kami sa service ng mga trabahante. Sa about po sa pamamangka, magkano po yung binabayad niyo? Kasi sa bangka, wala kami binabayaran kundi meron din naman kami sariling bangka. Gasolina na lang ang binibili namin. Source of water. Opo, saan po galing? Yung tubig po namin kasi dito ay galing po yan sa deep well. Deep well po siya kasi wala naman po kasi ditong mariwad. Oo. Ano po, meron po ba kayong tradition or nakasanayan gawin dito sa inyong lugar po? Hindi po natin maiwasan na magkaroon po di talaga ng tradition, yung pesta kung tawagin. Oo, meron talaga dito yan. Once a year lang po mangyayari. Hiwalay daw po ang Alas Asin sa Dingining. Oo, kasi ang Alas Asin yun ang pinaka-barangay, kami naman ICQ. Under kami ng Alas Asin. Ang about po pala sa akin, yung nanay niyo po ba? Sila po ba yung nagmamay-ari po ng lupa? Yung mama ko po, lahat naman po dito nakatira sa Dingining ay mga rights lang po. Kumbaga nakikitira lang kami. May sabi po yung lupa daw po is nabili daw po or ano? Totoo po ba yun? Yung lupa talaga, gusto po nilang bilhin sa isang malaking kumpanya. Pero ipinaglalaban po namin sa tagal po namin dito kasi hindi naman po talaga as totally na ialis ka ng basta-basta kung wala kaming paglilipatan. Pwede naman din kaming umalis kung may malilipatan kami na yung magandang sitwasyon. Hindi yung, sige, umalis na kayo kasi amin to, nabili namin. So, para sa amin naman, pwede naman kami umalis kung meron kaming malilipatan. Masaya naman po kayo kahit Oo, nandito. maganda talaga sa totoo lang. Maganda talaga dito sa Sitio Dingin kasi isa pa, malapit po ang hanap buhay sa dagat. Sagana po sa isda. Kung doon ka po sa Kabayanan, mahirap po lahat binibili. Dito kasi minsan pag may isda na, bigas na lang ang iniisip na bilhin. Kapag piyesta po, hiwalay po yung piyesta ng Alas Asin tsaka sa Dingining po. Kasi Oo, sarili. talagang hiwalay po ang pesta ng Dinginin sa Alas Asin. Ay po. Yung life nyo po, before and after matayo yung planta, malaki po ba yung pinagbago? Ay, oo, malaki talaga. So, noong wala pa silang planta, so ang una talagang pangunahin talaga ng tao dito ay umaasa lang sa pangingisda. So, sa totoo lang, nung wala pa yung planta talaga, masagana ang buhay ng tao. Kahit sa dagat talaga sagana. Talagang masasabi mo, hindi ka magugutom sa panahon. So ngayon, nabuo na si planta, unti-unti na rin din nawawala ang pangunahing panghanap buhay ng mangingisda. Nawawala na yung season ng isda. Ang hanap buhay kasi dito dati nung dumating ako, bundok at saka pangingisda at saka yung iba naman nagtsatsaga silang magpabrika kahit malayo. Yun talaga ang dito ng tao. Yung kinikita nyo naman po sa pag-work sa planta, okay naman po sa nyo dito? Sa pang-araw-araw. Kailangan na lang natin pagkasyahin. Oo, talagang kung totoosin kulang pa pero kailangan talaga natin pagkasyahin sa dami ng pinag-aaral ng mga bata. Pwede naman ang tao, pwedeng tumira kahit sino. Kasi to is government. Oo. Sabi nga nila, pag dumating ka daw ng 10 years, pwede kang i-award para sa'yo. Pero,
sa panahon kasi ngayon, kailangan na din natin lumayo dahil nga kung manatili pa tayo dito, kung kapitbahay mo naman ang planta. Ang ginaganda lang kasi sa planta every month kasi, bumibisita sila sa health ng mga tao, chinicheck nila, nagbibigay sila ng support ng medicine, kung ano kailangan ng mga tao dito. Minsan din, pagdating din ng araw ng Pasko, nagbibigay sila dito. Kumbaga, hindi naman nila pinabayaan ang mga tao kung anong nangyayari dito. Hindi ko may pagkakaila na may awa din sa aking puso nang una kong pasukin ang lugar na ito. Pero matapos namin makilala ang mga taong naninirahan sa Dinginin, matapos namin mapakinggan ang kanilang kwento, nabuo sa aking isipan na tulad natin ay hangal lang nila ang mamuhay ng tahimik at marangal. Kami ang Group 6 at ito ang aming dokumentaryo.